guys! So, sa totoo lang, ang hirap talaga no, makisama at maging genuine din. Kasi sa pagiging genuine lang na iba ka sa iba. Kasi magkakaiba tayo eh. Parang gusto nila, kung kunwari nahihirapan ka sa problema, gusto nila nakikita na gumaganon ang mukha mo. Or parang hindi mo alam ang gagawin mo sa problema. Parang natataranta ka or parang nababaliw ka. Na parang katulad nila kung nagkaroon ng problema. Pero pag nakikita ka nila na parang walang problema, pero actually may problema, well, ibahin mo ako, ibahin nyo kami na gusto lang manahimik at hindi ipakita ang problema sa'yo at magbunga nga about sa problema. Alam mo yung hindi madali, magaling magdala ng problema na sinasabi nila? Milk tea tayo, masalam milk tea. So, ano kayang problema ng mga tao na ganun? Ano? Yung gustong-gusto nilang nahihirapan ka, masaya yung pakiramdam nila pag nakikita nilang nahihirapan ka, or dahil sa nahihirapan ka, kunwari, halika nga dito. Kasi gusto kong may sabihin, parang ganun. Yung parang gustong-gusto nilang pinapakita mo yung problema mo or kinikwenta mo yung problema mo or hanggang sa masira ka, parang ganun. May mga taong ganun eh, yung oo nga magaling makinig sa problema ng iba. Pero hayon pala, kailangan nilang pakinggan yung problema mo. Kasi minsan kailangan din natin ang kausap eh. So, ingat-ingat din pala tayo sa kakausapin natin tungkol sa problema natin. Minsan, hindi sila chismosa, pero yung nasisiyahan sila na nakikita yung reaction mo, yung paano mo ikwento yung problema mo tapos nahihirapan ka. Kasi totoo yung vina-vibe mo yung energy ng isang tao. Tapos, parang magnet or Bluetooth na or Wi-Fi. Na kahit hindi mo man share lahat, pero nabavibe ng energy niya na, nahihirapan tong taong to. Tapos yung parang ginagawan ng connection or paraan para maging close sa'yo. Tapos, para next time na mga kailangan yung taong yun na kunwari nakinig sa'yo, kahit anumang parang utang na loob na sinasabi nila. Kasi sa pakikinig lang ng problema is utang na loob na yun eh. Kasi tumulong siyang dalhin yung problema na sinasabi mo kahit pinapakinggan lang niya. It's a way to betray someone also. Now, oo, puntan ko tang taong to kasi kunwari pag may kailangan din ako, pwede ako magsabi sa taong to. Mga ganong senaryo. Or kung may pagkukulang ka sa taong yun, baka sa ganitong paraan, mapunan ko yung pagkukulang ko. Lalo kung pamilya mo siya, nanay or tatay or anak or magkapatid. Baka sa ganitong paraan, mag-aayos kami. Or pag mag-away ulit kami, itong gagamitin kong laban sa kanya. Kasi pwede nating ilaban as utang na loob yun eh. At pag mag-aaway sila, wala kang utang na loob. Nung may problema ka, kung makinig. Ang dami ko, ilang beses kong narinig yun sa movie. Sa movie actually. Hindi lang pera, pero ito rin. Wala kang utang na loob. Promise. Pag na-realize mo, oo nga no. Imbis na siya yung siya yung sumira ng relationship, ikaw tuloy ang nabaliktad, nag-gaslight. Na nagsabi ng problema sa kanya. Ako ang nakinig sa walang ibang ang hirap-hirap pakinggan yung
mabigat mong dalain na problema, tapos ganyan ka sa akin. Ganon. Weird talaga yung scenario, kung paano gumagawa yung evil side ng paraan para sirain ang relationship ng bawat isa. Ano? Excuse me. Yung ubo ko, wala na akong mucus, pero yung ubo, parang may umaano sa loob ng aking katawan. So, eto na yung sinasabi kong in-next na topic ko. And, ayan ang screenshot ng confirmation na sinasabi ko. And, a word, ito rin ang title ko, which is, kung ayaw nilang maging honest sa sarili nila, tayo ang nagbibigay ng honesty sa kanila. Yung mga evidence, ipamukha natin kung sila sa kanila, sino sila. Yung mga tumatakbo as officials natin sa gobyerno, mga leaders natin. Hindi lang sa president mismo, pero sa mga sanga-sanga niya. So, compilation ng iano ko. Tapos, sa end ng video is magbibigay ako ng kunting opinion na napansin ko. Ayan, panoorin na natin. Pagkatapos namin pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin, lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Marami tayong kapulisan talagang andun, lumalaban. Nakita ko kung paano magtrabaho sa baba. Binubuwis ang sariling buhay. Alang-alang sa droga. Pero paano ka lalaban kung binubuwis mo ang buhay mo at ang mismong boss mo pala ang kalaban mo? Mabigat po ito. Mabigat itong gagawin natin. It is a very radical approach to this problem. But I do believe we must cleanse our ranks. Itong si Abalos, ginagawa niya pong tagapagligtas yung sarili niya sa mga imaginary victims niya. Para itong mga komunista yung gagawa sila ng mga problema nilang senaryo, hindi naman talaga nag-exist. Kung baka ginagawa nilang bida yung sarili nila. Human shield. Mga bata. Nakita niyo naman po sa video, anong ginawa po ninyo? Ito yung nagbubulag-bulagan po kayo. Huling-huli na nga kayo. Lalo niya lang po binabaon yung mga sarili niyo dyan sa mga hukay. My God, Abalos. Baka, Doc Loring, kailangan din siguro magpa-check nito ni Secretary Abalos. Tulad ng panawagan natin na magpa-drug test itong si Bongbong Marcos. Hindi totoo na inatake sa puso si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, nasa maayos na kalagayan si Remulla. Dahil dito, pinag-iingat ni Clavano ang publiko laban sa fake news at laging tignan ang kredibilidad ng mga individual na nagpapakalat ng ganitong klase ng impormasyon. Una nang kumalat ang impormasyon sa social media na nasa ospital ang kalihim bunsod ng heart attack. Tunay na walang lihim na hindi mabubunyag. Matapos manahimik sa mga di umanay kontrobersyang kinakaharap nito at di umanay pagtatakip sa mga nooy nahuling droga sa Batangas at ilang pangkaratig lugar nito. Benhur Abalos nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo matapos ibulga ng isa sa mga nooy malalapit sa kanya na nakakatanggap pala ito ng 200 million pesos weekly ng dahil sa Pogo. Ito ang matinding revelasyon ng ilan sa mga founder ng The Third Floor Studio, kung saan matapang na isiniwalat na di umunay kaya pala hindi mabuwag-buwag ang mga pogos sa bansa. Tila nakikinabang raw dito ang ilang matataas na opisyales ng pamahalaan at di umunay pinangalanan si Benhur Abalos na nakakatanggap ng 200 million pesos kada linggo dahil may mga pogo rin raw pala sa Mandaluyong. At ito pa ang isa sa nakakagulat. Bukod sa DILG,
Tila nakakatanggap rin raw pala ng lagay ang ilang matataas na opisyales ng House of Representatives at ang ahensya ng DOJ o ang Department of Justice na pinamumunuan ng controversial secretary na si Boying Remulla. Maraming netizen ang nagulat sa isiniwalat ng founder ng The Third Floor na nooy isa sa mga kadikit ni Ben-Hur Abalos. Ilan pa sa mga matitinding pasabog ng nasabing vlogger na hindi raw maitatanggi ng marami sa mga opisyales ng pamahalaan na ang DILG ang nasa likod ng pagpapasuspinde sa mga local government official na nakikilahok sa Maisog Rally. Narito ang buong detalye ng balita kung saan bistado di umano ang DILG Secretary na si Ben-Hur Abalos matapos ibulgar na kaya raw pala hindi matanggal-tanggal at mabuwag ang pogo sa bansa. Di umano'y mga matataas na opisyalis ng pamahalaan nakakatanggap ng lagay at di umano'y nagkakahalaga ito ng 200 million pesos kada linggo. Narito ang full video. That he's in Sensitive power. siya sa konting issue, no? Pero kung halimbawa ngayon, ano ka na? Ano ngayon yung paano ngayon yung issue na kaya hindi nagagalaw ang Pogo Hub sa Cavite, particular yung Island Cove at yung 7 Pogo Hub sa Mandaluyong City ay dahil merong tig to 200 million pesos weekly na napupunta sa tanggapan ng DOJ at sa tanggapan ng DILG. So BFF sila ni DOJ? Oo naman. Oo naman. Tapos bukod doon, Pam, hindi lang sa DILG at saka sa DOJ may tig 200 million pesos weekly. Meron din daw sa isang mataas na opisyal sa House of Representatives. Ang National Police Commission, under sila ng DILG. At syempre, yung mga local government units. Napolcom. Napolcom. Under din ng DILG. So si DILG ang nagpadala ng mga, ang nag-pull out ng mga pulis sa Davao at nagpadala ng batalyon Yes. na ano? Yes. At si DILG rin ang nagpapatupad ng suspension order sa mga local officials. Katulad ni Mayor Rama at gayon din si Kuya Gob Ibahid. Nung campaign, giliw pa naman ako kay Sir Ben-Hur Abalos. Kasi meron siyang direct line. Ako pala ang may direct line sa kanya. Hindi yung siya sa akin. Baligtad. Alam mo ba, nakakatuwa yan kasi alam mo, ultimo comment lang sa isang post about being against BBM or basta BBM, i-forward sa akin yung nagpapanik. Anong isasagot natin dito? Ano yung ganyan? Pero parang, Reactionista. yes, ang sa akin at that time is, ang ano naman ng mamang to and all. But then, of course, now that he's in Sensitive power. siya sa konting issue, no? Pero kung halimbawa ngayon, ano ka na? Official ka na? Ano ngayon yung paano ngayon yung issue na kaya hindi nagagalaw ang Pogo Hub sa Cavite, particular yung Island Cove at yung 7 Pogo Hub sa Mandaluyong City ay dahil merong tig to 200 million pesos weekly na napupunta sa tanggapan ng DOJ at sa tanggapan ng DILG. So BFF sila ni DOJ? Oo naman. Oo naman. Tapos bukod doon, Pam, hindi lang sa DILG at saka sa DOJ may tig 200 million pesos weekly. Meron din daw sa isang mataas na opisyal sa House of Representatives. 200 Daming mataas million. naman kasi na official dyan eh. Can we be specific? Ay, wag na. Sumagol girl. Diba? And we'll see. Basta bakit nyo nilalagpasan? And uulitin ko okay, sige. Malaki kung may tamang issue, ang tamang gawin sa issue laban kay Mayor Goo ay co-waranto kung may nilabag siya bilang elected official. Pero ang totoo po sa Pogo Hub, sa Bamban Tarlac, ay meron pong opisina ron ang PAGCOR. Bakit hindi nyo gisahin yung naka-assign na PAGCOR officials doon sa mismong Pogo Hub? Bakit hindi sila ang tanongin nyo gisahin at usisain kung paano nagpapatuloy itong mga bintang nyo na di umano may prostitution, ginagamit sa exploitation, diba? So ibig sabihin, may opisina ron, may permit. May permit. Nag-opisina ron. May certificate Nag-opisina ron. Tapos ang sinisisi nila, yung mayora
ng opisina sa labas ng compound. So when we say PAGCOR, it's Mr. Altenco, the chairman. Oo, So, siyempre. why is now the Senate hearing only zeroing in on Mayor Alice Guo, no? Guo and questioning her identity? Yes. If she is Yes. her citizenship, kung Pinoy siya or Yes. Chinese ba siya? Bakit nawala na yung issue na bakit May opisina ron. may opisina At ng... paano nakakalusot sa PAGCOR yun? Diba? Paano nakakalusot Alam mo, yun? marami Yung din ganong alam klase? ko si Mayora, hindi lang kumakanta, no? Ano man, Hindi diba? lang kumakanta yung Alice. Tapos, ito, sabi ni Bian, nasa Cavite at Mandaluyong malaking Pogo Hub. Ang catch dito, Pam, paano pala kung ang mismong mga opisyalis na natin ng pamahalaan ang katabi ng matulog, ang kalaban ng Estado? Diba? Puro kayo bintang, nasa isang mayor, merong espiya ng China. Bakit hindi nyo po mag-random inspection o random raid o mag-imbita kayo ng media? Gaano kayo nakasisiguro na sa Island Cove ay wala rin prostitusyon? Walang KTV bar doon? And ngayon may lumalabas na di umano sa Porac, Pampanga. Meron na raw mga uniform ng People's Liberation Army ng China. Nakita mo, yung logo, uniform ng US Army, Mark. Hindi, Pam. Ganun ba katangang intel ng China? Papasok kayo, kung totoo man merong espiya, papasok kayo, tapos papadala yung uniform nyo. Diba? Ultimo Boy Scout, pag inutusan mo na pasokin mo yan, pero wag mo suotin ng Boy Scout, wag mong dalhin yan. Yung uniform ng Boy Scout, di mo gagawin. Diba? Nasaan na yung mga sumisigaw ng bobo dyan? Ba't hindi ngayon nagsisigaw na bawal ang bobo? Wala. Paano sisigaw ng napakatalino niyang tao? Sabi niya, dahil maraming tao sa mall, hindi naghihirap ang mamayang Pilipino, di ba? Nakaka-stress pala mag-vlog kapag tinatalakay natin. Na-stress ako sa'yo, parang na-absorb kita ngayon. Paano ang hepe ng Bucor at Bilibid ang inaakusahang nag-utos ng pagpatay kay Percy Lapid? Pag-usapan natin. Simulan natin kung sino si Gerald Bantag. Si Bantag ay veteranong jail warden. Tila sinusundan siya ng kontrobersiya. Noong 2007, inakusahan siya sa attempted murder ng isang teenager sa Caloocan. 2014 sa Malabon, inakusahan siya ng estafa at illegal discharge ng firearm. Matapos di raw magbayad sa restaurant at magpaputok ng baril sa pader. 2016 sa Parañaque City Jail, pinaghinalaan siyang nagplano ng pagsabog sa kulungan na nakapatay ng 10 high-profile na mga inmate. Acquitted siya rito. September 2019, inappoint siya ni Pangulong Rodrigo Duterte para mamuno sa Bucor. Unang kontrobersiya. Pinaghihinalaan si Bantag na nagpapatay kay Percy Lapid, ang popular na radio commentator na pinagbabaril sa labas ng kanyang bahay noong October 3. Kilala si Lapid sa walang preno na pagbabatiko sa mga nasa kapangyarihan. Kabilang na dito si Bantag. Ayon sa investigasyon ng PNP at NBI, pinapatay raw ni Bantag si Lapid sa tulong ng mga gang sa loob ng Bilibid. Kasabwat rin daw si Bucor Security Director Ricardo Zulueta. Ang umano'y motibo, ang pagbanat ni Lapid kay Bantag. Pangalawang kontrobersiya. Pinaghihinalaan din si Bantag sa pagpatay sa isang bilanggo na umano'y kabilang sa nagpapatay kay Percy Lapid. Ang namatay ay si June Villamor, miyembro ng Sputnik Gang na mula sa loob ng Bilibid, umano'y naghanap ng gunman para pumatay kay Lapid. Suspetsya ng mga testigo, ipinapatay ni Bantag si Villamor para manahimik siya. Mas lumala ang kaso kay Bantag nang umuwi ang kapatid ni Villamor at lumantad sa media. Isa sa mga huling mensahe ni June sa kanya, kung namatay raw siya, nasa likod nito ang mga Bilibid Gang at ang opisina, ang Bucor. Pangatlo, anong nangyayari sa loob ng Bilibid? May hukay na kasing lalim ng 7-story na building. Sabi ni Bantag, gusto niya raw ng scuba diving pool. Pero ginastusan nito ng walang approval ng DOJ at ng Pangulo. Mayroon pang mga kubol na pwedeng rentahin sa halagang 12,000 pesos kada buwan. Patitirahan ng mga hayop, meron. Nakakita ng mga manok pang sabong, mga kabayo at mga ahas ang bagong administrasyon ng Bucor. Ito ay kahit na bawal ang mga hayop sa compound. Ang tanong, paano nangyari ang mga ito habang hepe si Bantag?
Lahat ng mga paratang laban sa kanya, itinanggi ni Bantag. Depensa ni Bantag, may conspiracy para palitan siya dahil maayos naman daw ang kanyang pamamalakad. Todo batikos pa siya kay Justice Secretary Boying Rimulya at ang pumalit sa kanyang si Gregorio Katapang. Pero ang sagot nila, sagutin na lamang ni Bantag ang mga paratang sa kaso kaysa mga insulto lamang. Nang lumabas ang bidyong ito, nililitis pa ang kaso laban kay Bantag at sa ibang mga suspek. Para sa buong kwento, sundan ang aming coverage si Rappler. Dapat kayong managot sa taong bayan. Yan si Roque, kasama yan eh. Kasama sila. Marami sila. Mga kaibigan, na pinapananagot sa crimes against humanities at sa kasong human rights violation. Kaya natataranta na sila. Rapid fire! Yun daw pong utos ni dating Pangulong Digongyo na pagpatay, mga kaibigan, sa mga suspected na involved po sa droga. Yun daw sabi ni Bato, inuulit, paulit-ulit, siramplaka ito si Bato si Batugan. Ang sabi niya po handa raw siyang harapin ang kaso kung sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Sa hukuman dito sa Pilipinas. Ang layo, ano po? Talagang may mga tama sa ulo ito eh. Ito ho, sa loob ng 6 na taon na nakalipas, mga kaibigan, alam natin ang mga nangyari. Saksi kayo kahit na magsinungaling pa kayo, yan yung kasaysayan na hindi mo pwedeng baguhin. Yan yung sinasabi natin na hindi chismis yan. Kung walang napatay o mga pinagpapatay sa panahon ni Digongyo sa kampanya daw sa droga o giyera kontra droga, mga kaibigan, yan ay chismis. Marami pong napatay. Hindi pa ho kasama dyan yung mga ibinilanggo. Yung mga nabilanggo dahil sa yung mga napatay, kinargahan ng droga kasi mga mahihirap Para mapalitaw na lihitimo yung operation, mga kaibigan, ano ito eksena itong ginawa nila, hindi naman totohanang kampanya laban sa droga ito Ito'y pamamaraan para manakot doon sa publiko. Ang nangyari nga dyan ay mukhang naimbudo yung droga. Yung mga dating nagbebenta ng droga o supplier ng mga droga dito sa Pilipinas, hindi pwedeng magnegosyo nang hindi dadaan sa kanila. Kaya nakita naman ninyo, hindi rin chismis dahil kasaysayan na to mga kaibigan na nagpatuloy ang droga, hindi ho ba? At lintik po yung mga nadiskubre. At kahit na may mga pananagutan sa gobyerno, katulad sa Bureau of Customs, mga kaibigan, PIDEA, PNP, siyempre si Bato yan. Pagka gusto nilang mang-hold up, papangalanan ka sa droga, isasama ka sa matrix, yan, para ma-hold up ka, kamukha nung ginawa kay G.I.Q.Ju, mga kaibigan. Pinatay, walang nangyari, di ba? Doon sa kasong yon, hanggang ngayon. 6 na taon po yan. Ang sabi ni Bato de la Rosa, depende rin sa gobyerno natin kung i-implement lang yung warrant of arrest. At hindi rin ako magpapahuli kapag hulihin nila ako. Hindi siya makabitaw kay Duterte. Bakit? Kasi kasama siya sa mga pinapananagot sa crimes against humanities, mga kaibigan, sa paglipol sa sangkatauhan, maramihang pagpatay, kasama si Bato,
Kaya si Bato ay nangangatog. Siyempre, kailangan niya ng kasama, kaya hindi siya pero nanginginig na si Bato mga kaibigan sabi nga ni Digong nyo, akuan niya handang humarap sa hukuman o sa harapin ng kaso kung sakaling mag-i-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa akin. Pero dito ko harapin sa korte. Yung korte ba rito mag-i-issue ng warrant of arrest in the first place? Hindi, ICC. Kaya kailangan doon ka. Di ba? Pag may warrant of arrest, arrestuhin ka. Di ba? Mga kaibigan. Ito namang si Bato nga, pilit niyang ipinagtatanggol na yung mga banta na pagpatay ni Digong nyo, figures of speech lang yun. Alam ba ninyo yung figures of speech? Yun kumbaga hindi yung literal. Hindi literally na yun ang ibig sabihin. Sabi pa ni Bato, President Duterte has already finished o nakatapos na raw ng 6 na taon si Digong niya. Digong nyo. Hanggang ngayon daw, hindi pa tayo nakapag-adjust sa kanyang style. Anong style? Style bulok? Bakit kami mag-a-adjust sa style ng kriminal? Di ba? Sa criminal style. Yung ba tinatawag nyong style? Ang tao may kanya-kanyang style, pero ang kriminal is criminal, di ba? Mga kaibigan, ang walang ya ay talagang walang yaya, kahit na ano pa sabihin mong style niya. Hindi tayo pwede mag-adjust doon, kaya nga tayo natin kinukundina, hindi ba? Ang mga hindi tama na gawain, sapagkat, mga kaibigan, yun ay mali. Kaya style pa yun, kaya hindi, yun lamang pananalita niya, unpresidential yun Di ba? Yung mga pagmumura niya lang. Yung ba figure of speech? Libel yun, mga kaibigan, yung pagmumura niya sa kung kani-kanino. Mga kaibigan, libelous yun. Hindi yun figure of speech. Mga kaibigan. Ngayon, sinasabi nga nitong si Bato, dapat pala tayo mag-adjust kung siya ang palusot ito Palusot ng bata. Mga kaibigan, palusot bata. Ginagawa mo kaming bata Palibasa, ikaw, tinanggap ka dyan sa Senado dahil sa minagic nyo yung eleksyon, di ba? Naging senador ka. Yan, kamukha nila Robin Padilla. Tawasin mo man ako, hindi ako maniniwalang nag-number 1 yan Pwede akong maniwala, nanalo yan sa bandang huli. Yan, sina Jinggoy Estrada, nanalo ba yan? Mga kaibigan, kayo na lang ang maniwala, di ba? Huwag niyong pilitin ng ibang tao na maniwala sa inyo. Di ba? Tanggapin ninyo na merong hindi maniniwala sa inyo. Di ba? Dalawang klase yan Isang maniniwala at hindi maniniwala. Mas lalong hindi ka panipaniwala sinasabi nitong si Bato. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Mga kaibigan, kung yung pagbanta ng pagpatay na mga pananalita nanggaling mismo sa bunganga ni Digong nyo, hindi nangyari, yun figure of speech. Mga kaibigan, bakit nangyari? Hindi ba? At sa maraming pagkakataon, pinupuri niya pa yung mga miyembro ng law enforcement na nakakapatay at merong mga pagtatapat na ginawa, di ba? Merong pulis na bumitaw sa serbisyo sapagkat
hindi niya maatim ang ipinagagawa sa kanila. Yun namang iba naman na mga pagpapahayag, dahil merong systematic ang pangyayari. Mga kaibigan talagang organisado yung ginawang mga pagpatay sistematiko Yung tokhang-tokhang. Kaya wag mong sasabihin, mga judge, pakinggan nyo to. Tsaka yung mga otoridad at yung mga troll, pakinggan nyo to. Rapid fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire. Alam nyo, yang madalas o may pagkakataon gumagamit tayo ng mga nakasulat sa Biblia. Lalo na sa panahon natin, yung mga palatandaan na talagang tayo po nasa mga huling panahon na ng mundong ito. At itong mga gumagawa ng kawalanghiyaan, yung mga bumabaluktot sa katotohanan at katarungan, sila yung palatandaang binabanggit sa Biblia na hindi na natin dapat pagtakahan. Kaya lang, sila mismo, ewan ko kung alam nila yan. Di ba? Ito maging yung mga hukom, yung mga may kapangyarihang humatol, yan matagal nang sinasabi sa Biblia yan mangyayari yan. Katunayan ito sa Levitico. Sa English yata Levitation di ba? Ang sabi sa Levitico 19:15, ito kaya para hindi tayo magtaka, kaya lang kailangang malaman nitong mga taong ito, itong mga bumabaluktot sa katarungan, kung anong papel ang ginagampanan nila sa tinatawag na mga huling panahon ng daigdig. Ito ang sabi sa Levitico 19:15. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kang magtatangi sa pagkatao ng dukha, ni itatangi ang pagkatao ng makapangyarihan, kundi hahatulan mo ang iyong kapwa ayon sa katarungan. Ang problema, baka itong mga bumabaluktot sa katarungan, ito pa mga matatapang magsipagsimba di ba? Eto pa, baka akala nyo, yun lang ang talata sa Biblia. Eto pa sa Exodo 23. 1 hanggang 8. Ito. Huwag kang magkakalat. Ito pati mga troll nandito pala Mga kaibigan, itong mga walang hiya sa social media, ito sinasabi huwag kang magkakalat ng ulat na di totoo. Huwag kang titistigo ng may kasinungalingan para tulungan ng isang masamang tao. Di ba sila yon? Huwag kang susunod. Ito pa, huwag kang susunod. Ito ngayon ang bumabalik tayo sa panahon ni Pilato. Natatandaan ninyo ang Panginoong Jesucristo? Hindi ba? Pinapili ni Pilato kung sino palalayain at bibitayin. Abay, si Kristo sinigaw nung utu-uturong lipunan doon Yung utu-utong people power.
Yun yung mga troll dati. Oh, ang sabi nila si Kristo ang ipako. Ba nagugas ng kamay si Pilato di ba? Wala akong kinalaman dyan, ha? Oh, eto. Ang sabi, huwag kang susunod sa karamihan sa paggawa ng masama at huwag kang magbibigay ng patotoo na salungat sa katarungan para lang pumanig sa karamihan. 2 yung binasa natin. Ito, 3. Dapat kang maging patas sa usapin ng isang mahirap. Yan ang dapat na maging pamantayan, ha? Ng mga nasa hukuman, lalo na. Oh, sa 6. Huwag mong babaluktutin. Ito, judge, mga justice. Pinagsasabihan kayo ng Panginoon Diyos sa Biblia. May babala sa inyo. May ipinagbabawal sa inyo. Ang sabi sa inyo, huwag mong babaluktutin ang hatol sa kaso ng mahirap. Oh, ito sa 7. Lumayo ka sa maling akusasyon. Di ba ito yung sinasabi ko sa inyo palagi? Ang tanging paraan para ang matitinong gumagamit ng social media ay makatulong, makapag-ambag para malipol ang kawalangian ng mga troll na bayaran sa social media. I-block. Ito, tinan niyo, nasa Biblia pala. Lumayo ka, sabi, sa maling akusasyon. At huwag mong patayin ang walang sala at ang matuwid, dahil hindi ko ipahahayag na matuwid ang masama. Ito, sa totoo lang, para sa lahat ito, lalong-lalo na sa mga nagpapatupad ng batas, sa mga executioner ng batas, yung mga hukuman, pulis, at itong mga bayaran na tumitistigo ng hindi naman totoo. Nagbibigay ng pahayag sa social media, hindi naman alam ang sinasabi, hindi pa totoo. Fake news. Ito yun yung fake news. Oh. Sa 8, sabi, mga judge, pakinggan nyo to. Tsaka yung mga otoridad, pati mga troll, pakinggan nyo to. Huwag kang tatanggap ng suhol dahil ang suhol ay bumubulag sa mga taong malinaw ang paningin at pumipilipit sa pananalita ng mga taong matuwid. Kahit matuwid ka, tumanggap ka ng suhol, ano mangyayari sa iyo? Abay, pipilipit ang mga pananalita mo, kaya magiging inconsistent ka. Masisira ka. Di ba? Oh, yung malinaw ang paningin mo, bubulaging ka niyan. Kaya nga ang tawag sa mga troll, bulagers vloggers pala, di ba? Oh, kita mo na sa Biblia kayong mga damuho kayo, di ba? Oh, mga kaibigan, sinasabi ko lang. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Muli po kaming pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire dito po sa Liberty Radio. Isa sa bawat nais. Maraming salamat at magandang yumaga dito sa to. Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami
kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Nakapagtataka nga stop ni Inday na anak ni Digongyo na sila ang nagsasabing, galit ako sa drugs. Galit pala kayo sa drugs Ba't kasama nyo yan? Rapid fire! Tamang-tama na ating pong sariwain yung nangyari sa Davao na mismong information officer ni Sara Duterte ay nahuli pero pinawalan. Yun daw dating information officer ni Sara Duterte Carpio ay hindi raw pangunahing personalidad. Ibig sabihin na tinatarget doon sa raid. Kung saan siya nasangkot, mga kaibigan. Ito raw si Jeffrey Tupas ay kabilang doon sa mga inimbestigahan daw ng PIDEA. Meron bang inimbestigahan na nakawala? Mga kaibigan, meron bang inimbestigahan, pinalaya mo, hinuli mo yung 17? Ang pinalaya ninyo, sangkatutak. Mas marami pa yung pinakawalan kesa doon sa hinuli nila. At itong hinuli, lumilitaw ngayon na ito mga palit-ulo. Para masabing meron silang huli, sa pananalita nitong mga taong ito, hindi mo alam kung sila talagang may kasalanan o wala. Kasi yung ebidensya na ipinresinta at inimbentaryo sa harap nila, may litratong kuha, hindi naman sa kanila nakuha. Kung hindi, doon sa mga pinaalis. Lalo na yung Jeffrey Tupas. Yan ang tawag dyan sa sinasabi ni Roque, damage control at saka cover up. Mga kaibigan, sapagkat bukom-buko na yung drug operation ay hindi talaga ina-apply para sa lahat. Di ba ang kwento nung mga hinuli ay, bakit kami lang? Yung pinresinta sa harap namin na kinunang kami ng litrato, hindi naman amin yun Sa kanila galing yun Yung mga nasa loob ng kwarto, yung ibinukod. Sipin mo, kung sino yung mga mayayaman, kaya asan yun, mga pangalan nun? Naitago na. Mga kaibigan, hindi na alam ng publiko ngayon. Sino-sino, bukod sa kanila, sino yung mga dapat ay hinuli rin, pero kasamang pinakawalan. Kaya ang tawag dyan, damage control at saka cover up, pagtatakip. Mga kaibigan, pinagtatakban yung katotohanan dahil meron silang inililigtas. Ano tawag mo dyan? Hindi ba yan ay maliwanag na peke itong drug war na ito? Katunayan, di ba kwento nung mga hinuli tinawag sino sa inyo yung Jeffrey Tupas? Lumapit sa kanila, tumayo yung kwan. Tapos lumapit sa kanila. Ako si Jeffrey Tupas. Stop ako ni Inday. Kinuha na siya. Dinala na siya kinausap na siya sa lihim na lugar. Pagkatapos, bumalik yung mga ahente dun sa mga suspect. Kinuha naman yung boyfriend at saka yung yung kasamahan daw nila. Sumunod na rin na
pinalaya. Mga kaibigan. Ang sabi ni Roque, hindi po kasama doon sa search warrant. Yun na nga nakapagtataka Anak ka ng... Hindi nga siya kasama sa warrant, pagpalagay na natin. Bakit siya nandun? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu, Roque, Ha? Mga pinagsasasabi mong damuho ka, ha? Kaya doon daw sa arrest warrant na inisyo para dito sa bypass operation na ito. Siyempre, lahat yan, kayang ritukehin yan. Davao yan Kung dito nga, nare-retoke ninyo Di ba? Lahat yan, ano yan nagagawa nyo lahat yan Dahil kontrolado ang ating pong justice system Kaya nga, dapat talaga yung ICC. Talagang yun ang purpose kapag hindi gumagana ang sistema ng katarungan sa isang bansa ay pwede silang makialam. Lalo na miyembro ka. Sana kung di ka miyembro, di ba? Nung pinagagawa nyo yan. Ngayon, mga kaibigan, so, hindi po talaga siya identified as a key personality dito sa ginawang raid. Kaya identified siya, kaya hindi. Dapat kasama siya sa hinuli. Ganyan din ang sinabi niyo sa kaso nung anak ni Roberto Ongpin. Yan din ang mga paliwanag mga kaibigan ng mga authorities Iba talaga na ito'y maliwanag na ito. Nakapagtataka nga stop ni Inday na anak ni Digongyo na sila ang nagsasabing galit ako sa drugs. Yan. Galit pala kayo sa drugs Ba't kasama nyo yan? Sino maniniwala ngayon sa inyo na ngayon lang nagdadrugs yan? At bakit siya nandun? Alam nyo, pag binasa ninyo mga istorya tungkol dyan sa pangyayaring yan dito sa Jeffrey Tupas na ito, lumilitaw na itong taong ito ay protector. Mga kaibigan. At talagang ang paniwala ay may koneksyon ito talaga. Kasi kilala siya Sabi nga bukod kay Bongo, ito'y pumapangalawa sa pwedeng makausap ang buong pamilya Duterte, mga kaibigan, ng kahit anong oras. Kaya ito, Roque, wala ito. Kumpara mo ito dun sa nakapwesto lang to ng mataas, pero kasmala ito. Itong Tupas na ito, mas malakas ito kaysa kanya. Dahil mas malapit ito sa kusina ng pamilya, hindi lang sa kanya. O ikaw sa kanya ka lang di ba? Ito sa buong pamilya malapit. Ang daming ang litrato niya, lahat ng mga pangalang binanggit sa Senado kasama yan Sa mga litrato lahat ng mga binanggit sa tara, tsaka sa droga. Mga kaibigan, ang daming litrato yung kaya, tell it to the Marines, sasabihin ninyo, hindi siya kasama. Kita ninyo, hindi na nabanggit ngayon tuloy. Sino yung mga nakalaya? Yung boyfriend nito, no pangalan? Yung kompanyo nito, no pangalan? 17 itong hinuli. Nasan yung iba? Para makabuo tayo ng 50 bilang. Nasaan yung mga yon? Sino-sino yung mga yon? Yan ang tanong, mga kaibigan. Sasabihin mo hindi subject. Kay subject ng warrant yan, subukan mo, dito mo gawin yan. May warrant of arrest kayo. Dinatnan nyo, nandun yung mga tao. Maraming tao ron. Hinuhulihin nyo rin yung nagdodroga. Di ba lahat? Ultimong bata nga, pinapatay nyo
Di ba? Ultimong walang muwang. Isipin ninyo yan. Nagagawa nyo yan eh. Tapos sasabihin mo, hindi subject ng warrant. Yung bang mga pinagpapatay na yan, may warrant ba yan? Wala naman yan eh. Kaya tama na meron tayong, o merong, kung bakit nabuo. Katunayan yung ICC, matagal palang panahon yan, sinimulan pa eh. Pagbastos ka, pagmarahas ka, akala mo ka kung sino ka magpopoporma, inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Ikaw, Boying Remulla, kung may utak ka talaga, kung talagang matalino ka, may atraso sa akin yan, baka kala ninyo. Hindi man indirect indirect. At asar ako sa ibang tao dyan. Nakala mo kung sinong mayayabang. Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella? Sa video na ito, dapat kasama si S.O.J. Remulla as suspect or mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Bago natin panuorin ang buong video, I invite you to please consider to subscribe our channel and press the notification bell para laging updated sa latest news. Narito ang buong video, panuorin natin. Boying Remulla kinastigo ng malupitan ni Percy Lapid. Kaya itong Pogo, kasama sa dapat imbestigahan niya si Bato tsaka si Bongo. Paupuin niyo sila. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Dapat talagang i-ban ang Pogo. Sa 4 na Pogo hubs na ginalugad at tinulungang i-raid ng PAOK sa iba't ibang bahagi ng bansa, karamihan sa kanila, mas marami ang mga dayuhan kaysa Pilipinong nagtatrabaho, may mga pugante at talamak ang krimen gaya ng human trafficking at pang-aabuso. Ang ilang Pilipinong na-rescue, palipat-lipat lamang din umano ng pinapasukang Di Pogo. nagkakabistuhan na. Simula sa nakaraang administrasyon, yan na nagpagulo, yan si Duterte, mga kaibigan. Yan damuhong yan. Ito naman tangan si Lito Lapid. Kung sino-sino nag-iimbestiga ngayon sa Pogo, nilagyan ng pamaga tungkol sa mga krimen. Pagkatapos, ang iniimbestiga ay Pogo. Pero wala si Lito Lapid. Bakit? Ayun na nga nakapagtataka Ba't siya wala Games and Amusement Chairman siya sa Senado Dapat yung kanyang komite ang nangunguna sa pag-imbestiga. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayan, mas bagay sa iyo yan. Ito, sasariwain lang natin. Ayon kay Azorin, ang PNP, sa ilalim ng kanyang liderato, patuloy na tinutugunan ang biglang pagtaas ng mga Pogo-related crimes o mga krimen na may kaugnayan sa Pogo tulad ng kidnapping, kahit na merong dating hands-off order. Okay, makikialam sino yun? Nakaraang administrasyon. Ngayon na lang nagsasalitaan sila. Ngayon na lang sila nagtatapat. Madalit sabi, itong mga sinundan ni Azorin simula kay Bato hanggang sa kahuli-hulihang naging PNP chief, mga kaibigan. Hanggang matapos ang administrasyon ni Digongyo, may order sa kanila na huwag kayong makikialam. Ang tanong naman natin dito, iba na presidente, di ba? Bakit hindi kayo makikialam? Madalit sabi, malawak ang ibig sabihin nito. Hands off kayo. Hindi ba? Nangyayari ang krimen, hindi kayo pwedeng makialam.
Mga kaibigan, kailangan maging tahimik siguro. Yun ang plano siguro nung administrasyong nakaraan nila Bato, mga kaibigan. Tsaka nung mga sumunod sa kanya. Kailangan lutasin ng tahimik. Hindi pwedeng makikialam ang PNP dahil baka mabuko kung sino yung mga may hawak dyan sa mga kriminal. Sino ang mga padrino, di ba? Nangyayari noon pag may nasangkot, droga, tinatawag sa isang inchik. Kakausapin lang yung mga pulis, alam na nila. Ultimong pagkor, sumusunod doon, mga kaibigan. Doon sa inchik na yon. Kaya si Andrea Domingo, ang naging trabaho lang, tanggapan ni Andrea Domingo, mga kaibigan. Pero, ang nasusunod yung inchik. Kaya dumami yung pogo na yan mga kaibigan. Magkano kinita nila riyan? Ang sabi niya, meron daw dating hands-off order sa police organization. Siyempre, naninimbang siya dahil marami pang appointee si Digongyo na nasa gobyerno kung yung iba ay naibalik sa pwesto o nabigyan ng nailipat lang ng pwesto. Kanino magsusumbong ang tao? At saka itong mga inchik na ito, sinisira nito ang kapayapaan sa ating bansa. Ang law and order. Yan ang iniwang legacy ni Duterte. Mga kaibigan, sirain ang rule of law. Rule of law ba yan? Susunod ka ba? Labag sa batas yung order na yon? Huwag kayong makikialam Pagka may mga kaso na involving mga pogo, mga matters o may kinalaman sa pogo, o kahit sangkot pa sa krimen, yun ang ibig niya sabihin, mga kaibigan. Walang pwedeng makialam sa pulis. Yan pala ang direktiba. Yan, na ngayon lang lumalabas. Kaya pala, mga kaibigan, yung mga kriminal dito, walang naparusahan. Yung gumawa ng krimen dito na mga inchik. Wala. Hindi mo alam kung pinatakas na nila, katulad ng mga ginawa sa mga drug lord na nakatakas. Hindi naman nakatakas yun. Makakatakas ba yun kung hindi pinatatakas? Meron pa nga isang tagpo na talagang karumal-dumal din mga kaibigan. Yung 3 o 4 na inchik, meron silang minamartilyo na isang kapwa nila inchik. Sipin mo yun, mga kaibigan. Paano po ang security ng mga mamamayan? Yung mga law-abiding citizen na nagkamali ng konti, mga kaibigan, yun ang pinag-iinitan ng kapulisan natin. Pero itong mga inchik, lumalabas, untouchable sila dahil merong order galing sa itaas. Alam na natin kung sino yan Di ba, nung eleksyon may kumandidato yung si Parlade, yung notorious sa mga pananakot sa mga estudyante, mga kaibigan. Ano sinabi niya? Sino dinenounce niya? Si Bongo. Mga kaibigan, na yan daw ang nag-uutos sa kanila. Isipin ninyo. Ang nakikita kong laging nag-e-escort sa mga kriminal, sa mga gambling lord, kung kani-kanino, mga galing sa Philippine National Police Mga kaibigan. Siguro yung iba karagdagan na lang, 'di ba? Pero siguradong meron niyang escort na PSPO. Dati ang pangalan nung Police Security yung para sa mga VIP. Sipin mo, binabayaran yung kasi ng taong bayan, 'di ba? Pinasusweldo yun ng taong bayan. Pagkatapos
ibinibigay para mag-security sa mga VIP supposed to be. Sino yung VIP? Pag sinabi mong VIP, ang daming VIP rito. Pati kriminal dito, VIP, gambling lord. VIP nila yan. VIP sa pulis yan. Pagkatapos, sumusweldo na ron, kumikita pa yung mga opisyal sa krame dahil siyempre ang sinisecurity mga kriminal, mga underworld, mga kaibigan. Naghahatag din sa itaas yan para bigyan sila, i-provide sila ng kanilang security. Yan po ang katotohanan. Kaya itong Pogo, kasama sa dapat imbestigahan niya si Bato tsaka si Bongo. Paupuin niyo sila. Sama niyo sila sa mga pangkaraniwang ipinatatawag ninyo. Hindi bilang senador, kundi bilang naging bahagi ng dating administrasyon. Pag halimbawa, yung human trafficking, sabi ni Grace po mga travel agency. Kasi hindi niya binabanggit na travel agency, pero nasabi niya group tour. Ginagamit yun sa human trafficking. Si Tulfo paupuin mo dyan, hindi bilang senador. Kundi paliwanag niya. Kung papipiliin ako, administrasyon ni Digong nyo, at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako, mga kaibigan. Katulad din ng maraming mga nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto'y si Vice President Leni Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Sapagkat hindi na kailan paman dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae. Mga kaibigan, alam naman ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayong manindigan sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yon, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Hindi lang pagpune. Binabanata na nga, di ba sa New York? Hindi sila makahinga ron sa protestang isinalubong sa kanila. Hanggang sa papauwi na, nirarally pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandaling ito. Hindi natin alam in the future kung meron. Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, hindi naman natin kinampanya yan, di ba? Kinampanya natin si Vice President Leni Robredo. At kung hanggang ngayon, tatanungin niyo ko kung sino ang karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon, ulitin ko, si Leni Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero pag dumating ang sandali na gagawing masamang balakin labang kay Marcos para mailuklok mag-iingat ka na.
Presidente Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, dadating yang oras, magugulat ka na lang. Yung pagmimiting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong nyo, suportahan ka raw. Baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala ro, walang totoong sinabi yun. Diba? Proven yan. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin nyo sa amin. Lahat ba ng ipinangako niya, may natupad? Wala. Ibig sabihin, proven na yan. Ha? Mga kaibigan, sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. At dito sa mga ipinwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Hindi ho ba? Ang pinagsisilbihang Panginoon. In that fight, yung nakaaway ko, sinaksak ako, patay ako. I'm dead. Bongbong is dead. So, this is where it gets interesting. My parents then decided to find another boy who looked like me, who was the same age as me, and present that as me, or their son, to the public. And that the person you see now is the replacement, not the original. That's the story. So, hintayin kaya nating masabihan tayo na isa sa most dangerous country in the world. Ano? Tayo din mismo sa isa't isa, lalo pag hindi natin gusto yung sinabi ng isang tao. Nagsasabi lang naman siya ng totoo din, no? Paano naman niya sasabihin yon, yung mga words na yun kung hindi totoo? Siguro, gusto ng taong yun na pagtakpan yung totoo na sinasabi niya. Pero, kita mismo yung evidence dun kung sino yung mga binabanggit niya doon. Di sila mismo yung gumawa sa kanya. So, yung kay PBBM, well, 2 beses ko na-confirm or 3 beses ko yun narinig. Una, sa ka-workmate ko. Pangalawa, syempre, parang anya year ka nga na panganak, Lola? Anya year ka nga na ipanganak? Ay, ayun yung sabihin. Tinatanong ko lang naman. Kasi, of course, alam na alam nila mga rumors noon. Parehas na parehas yung kwento ng katrabaho ko sa akin. Kunento daw sa kanya ng lolo niya. Tinanong ko din naman sa aking lola. So, oo nga, may mga rumors na ganyan noon, sabi niya. Pero yung screenshot na yun na yung binigay ko nung una, ganun na ganun yung kwento ng katrabaho ko sa akin. So, hindi mo alam kung maniniwala ka, maa-amaze ka, or kasi parang pelikula lang din Pero yung mga pelikula na yan is, walang pelikula kung hindi talaga nangyayari sa, mostly, may part na facts, may part na fiction, kung yung isang movie. Parang nire-relate pa rin nila sa totoong buhay, yung ginagawa nilang movies. So, promise, yun din yung narinig ko sa katrabaho ko. Tapos yung pangatlo, ay last na pala sila yun. So sa pangatlo, isang tao din na nakilala kung saan dyan. Tapos biglang nakipagkwentuhan. So ang totoo daw is mas matangkad. Hindi katulad ng ngayon. And, 4 na. Narinig ko din yan kay Helen. Yun lang nawala yung channel niya. Yung screenshot ata is nabigay ko dun sa other channel ko na English Talking or dito. Basta may video ako dito na natanggal kasi yung mga video niya nung magpapa-DNA, hindi pumasa, sabi niya. Sino kaya yung sinasabi ni Helen? Automatic. Kasi naka-connect sila sa UN United Nations, may nakita kong flag doon ng UN. So mga royal family members din yung UN na yun. So baka andun sila sa 13 members of, kung may 2 na main, merong parang yung 2, may sanga na tigda 2, tapos yung 2, may sanga na, syempre yung 2, may 2 doon, may 2, hanggang maging 13 sa huli. Yan yung bracket nila sa, kung
anong naghahandle sa atin sa ating buong mundo, sa every country. Yung connection na sinasabi nila. Pero, pakiusapan natin ang Pangulo natin ngayon. Kahit man ganun. Kasi, kahit balik rin naman natin ang mundo. Kasi kung ganun, iba nga ang tatay niya. So, hindi niya nakuha yung, kaya parang may nawiweirduan ako. Kahit gaano mo baliktarin sana, kahit konti, meron sana siyang nakuhang knowledge ng kanyang tatay. Baliktarin man lang natin ang mundo, lalabas ang katotohanan. Kung ganun man. So, pakiusapan natin siya ngayon na maging leader talaga. Kasi, parang may nagsasabi na si Romualdez ba ang ang ating president? Sino ba ang dyan? Sino ba ang advisor niya? Sila bang president? Okay lang na may advisor or may tagapagsabi. Basta may sarili kang opinion mismo or sarili kang mag-decide as being leader. Hindi ka na leader pag yung iba, nahawakan ka ng iba. I mean, naapektuhan yung decision making. So, let's always, iba na kasi ang ginagawa natin ngayon paninira Imbis na tulungan natin yung leader na, or pakiusapan na, gusto naming makita yung talagang leadership. Gusto naming mag-stand ka as leader namin. Hindi yung nahimik ka lang at, kasi leader ba talaga yung excuse me? Yung maging honest man lang. Kasi meron ngang madaldal pero hindi rin naman honest. Maybe kunwari lang yung pinapakita niyang kadaldalan sa harapan. Pero sa likod, kasi minsan mas importante pa rin yung business nila kung may business sila Bad man or good yung business nila. Naitsapwera nila na leader sila. So gagawa sila ng paraan para hindi maano yung business sila. Dapat being leader is leader. Iba yun. Government, iba. Business is business. Separate dapat yun. Parang dinadagdag nila So, sana hindi mangyari sa mga, kasi ang dami ng naglabasang vlogger dyan Sana ako din doon sa mostly naman is sinasabi namin yung katotohanan yung mga na-observe namin. Oh, my quotes na dumating. Wait. Na ganito, ganyan. Parang hindi man pangungutya pero kung anong napansin ng tao is yun ang ibibigay nilang content, diba? Lalo pag sa issues. Isa na gawin nilang isang part ng gustong parating ng isang mamamayan. Pakinggan nila as being leaders. Hindi nila isipin na nag-a-against sa kanila. Kasi pag laging ganun na negative, walang mangyayari talaga. Walang pakialam ang leaders sa mamamayan. So, mamamayan mismo magkakagulo. Kahit anong gawin mo diyang parating mo yung gusto mong parating, kung hindi talaga sila makikinig, walang sayang lang ang laway natin. So, sana magsimula ngayon. Maging talagang face natin sila sa talagang katotohanan. Kasi gobyerno, ganun dapat A good example every time. Ilang beses naman natin na napapakinggan yung quotes na kung may problema sa bahay, huwag dalhin sa trabaho. Kung may problema sa trabaho, huwag dalhin sa bahay kasi lahat nadadala Napapamix pa. At papalit pa. So, sana nga, let's always pray our countries, tapos leaders, tayo din, mga tao din, para yung good change na gusto natin is mangyari. Walang impossible but always possible with our Father God. Amen. So, sana maging totoo na to. Kasi malapit na naman ang election Kung hindi mangyari ngayon, sa next election sana yung mga mag-stand as leader natin. Hindi lalong masisira. Kasi walang mangyayari kung talagang ipapairal natin ang ego at pride. May ego at pride naman ang tao, pero yung gagamitin mo sa hindi magandang paraan.
Yung kunwari, nagbigay lang naman ng taong yun ng opinion at saloobin na gusto sana niya na, so anong gamit ng meeting? Kung yung opinion mo lang din ang pakikinggan mo, di ba pag ganun? So anong gamit ng pagiging leader at mamamayan? Mamamayan at leader. Kung ang gusto mo lang din palang pakinggan mo, me, walang we. So, baka mas magandang wala na lang. At hayaan mong ganyan hanggang talagang masira na kung masira. Excuse me. Kasi, kung wala talaga tayong helping one another, sharing, concern with one another, empathy with one another, we have, but only with our own selves. We don't consider anyone, especially being that leader. Even though concerned with the country itself, that you don't want to be destroyed or be conquered by the other country. Just because of wanting to do more or get that power to be known, yung naisip mong step. So, kailangan natin isipin din yung step na step forward natin. Ipag-pray mo natin na yan, yung decision na yan, kay God. Humingi ka ng sign kung oo o hindi. Kasi magbibigay at magbibigay naman siya. Being a leader. Because the most important role, di ba? Ng isang community is leader. Kung lost ka, magiging lost din yung mga kakasamahan mo. Yung mga handle mo. Pero pag the right path ka, kahit meron mang against, makikita din nila yung yung mga against. Yung bright side. Sila din magsasabi na, ay, sorry, yung mga doubts ko pala noon is hindi pala totoo. So, sila din mismo mag-go forward na i-appreciate ka. O, di ba? So, kahit sa sarili mismo, kasi tayo ang leader ng sarili natin, well, ganun talaga. Kailangan nating i-handle ng tama yung sarili din natin. Huwag pairalin ang bad ego and pride. Gamitin natin yung ego and pride natin sa katotohanan at pagsangga sa hindi maganda. Sa hindi magandang pag-ugali din natin at sa iba. Wait. May nakita akong isang comment na sabi, nakalimutan ko yung comment pero may nabanggit siyang handle ni Quiboloy mostly ng politicians? OMG. Bakit kaya? Anong meron sa kanya? Dahil sa bilyonaryo siya? Or dahil sa hindi magandang business? At kung ano mairal sa utak nyo yan, baka yun. Kasi hindi magandang business eh. Hindi lang dahil sa pastor siya. Pero meron siguro siyang pinakilala sa kanila na madaling kumuha ng cash. Sana kasi hindi siya mahuli-huli. Hindi sila din ng nagtatago sa kanya. Automatically. Kahit ipunta natin sa common sense. So let's always pray. Our country talaga. Kasi demonyo nga ang naghahandle sa atin. May connection pang spiritual world, may evil spirit. Kung talagang madali kang ma-siphon, gagawin mo talaga. So, let's always pray for the change of this country. Sa tingin ko, tama na po to. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so I get my next video.